Chapter 14. Isang oras na rin simula nang dumating sina Gabriel at Phoebe. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nag-uusap ng asawa ko. Kaya hindi ko tuloy maintindihan kung ano ba talaga ang ginagawa niya rito. Para lalo lang akong pasakitan sa pamamagitan ni Phoebe. Nakikita naman niya noong nasa Laguna pa lang kami na pinagseselosan ko ang kinakapatid niya. Pero heto at isinama pa niya rito. At ang walang hiyang babae, simula nang dumating sila rito, hindi na humili sa asawa ko na lalong nagpapakulo sa dugo ko. Lagi na lang nakalingkis kahit hanggang ngayon nakausap ni Gabriel sina Lolo Magno at Lola Iska sa may bakuran. Kami naman ni Sir Luigi ay pinapasok na ng matandang asawa dito sa loob ng kubo. Hindi man nila sinabi, alam ko na gusto nila akong protektahan laban kay Gabriel. Pasensya na ho kayo kung wala na akong maalala sa lahat ng nangyari dito noon. Pero sinabi nga nila sakin, lalo na ni Arabella, na kayo ho ang kumupkop sakin noong may amnesia pa ako. Isa rin ho sa dahilan ng pagpunta ko rito ay para personal kayong pasalamatan. Narinig ko na wika ng aking asawa habang kausap sina Lolo Magno at Lola Iska. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa maayos na pakikitungo niya sa dalawang matanda. Nasasaktan lang ako dahil formal na siyang makipag-usap sa mga ito. Gayong parang tunay na niyang lolo at lola ang mga ito sa sobrang close nila sa isa't isa noong nandito pa kami. And I know na kahit hindi man ipinapakita, ganoon din ang nararamdaman ng mag-asawa. Walang ano man iyon, Gob. Kahit sino man ang naligay sa sitwasyon mo, tutulungan pa rin namin, seryosong katwiran ni Lolo Magno. Pero bukod sa amin, mas dapat mong pasalamatan si Bella, ang asawa mo. Siya kasi ang nagligtas sa'yo sa batuhan noon. Alam mo ba na ang tagal kanyang hinahanap at kung kani-kanino pa siya humingi ng tulong para lang mahanap ka? Siya rin ang nagdala sa'yo sa ospital, ang nag-alaga sa'yo, at ang umunawa sa'yo noong mga panahong wala kang ibang maalala maliban sa kanya. Naalala ko pa noon na panay ang pangungulit mo sa kanya na ligawan siya kahit ayaw niya kasi ayaw niyang samantalahin ang kalagayan mo. Pero inalok mo pa rin siya ng kasal at nangako na walang magbabago sa pagmamahal mo sa kanya kahit bumalik man lahat ng alaala mo sa nakaraan. Umawang ang aking bibig matapos kong marinig ang mahaba at tuloy-tuloy na pagkukwento ni Lolo Magno sa aking asawa, na walang halong panunumbat. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga mata dahil muling nanariwas sa puso ko ang mga panahong iyon. Tama ang sinabi ng Lolo Magno mo, Gabriel. Hangang-hanga nga kami sa pagmamahalan niyo noon ni Bella, sagot naman ni Lola Iska sa malungkot na boses na lalo lang kumurot sa puso ko. Kaya sana, maalala mo na siya bilang asawa at ang wagas na pagmamahalan niyo. Dahil nakakapanghinayang talaga, hindi lahat ay nakakaranas ng ganong uri ng paglibigan. Don't blame Gabriel ho. Hindi niya kasalanan kung nagka-amnesia siya noon at bumalik na ang totoong memories niya. Napatiimbagang ako sa biglang pagsabat ni Phoebe sa usapan kahit wala naman itong kinalaman. Gusto kong lumabas dahil baka kung ano ang gagawin o sasabihin niya kina Lolo Magno at Lola Iska na ikakasakit ng loob ng mga ito. Epekto lang ho ng sakit niya ang sinasabi niyo noon na pagmamahalan nila ni Arabella. Dahil ang totoo, wala siyang pagtingin sa babaeng iyon. Niwala nga ho siyang balak na mag-asawa kung hindi lang sinamantala. Stop it, Phoebe. Mariing saway ni Gabriel sa babae. Akala ko wala siyang balak na pigilan ito. Dahil ako sana ang lalabas at sasampalin ko ang babaeng iyon para tumigil. Pasensya na ho kayo, hindyang paumanhin ng aking asawa kina Lolo Magno at Lola Iska. Pero ano ba talaga ang totoong pakay ng pagpunta mo rito, Gov? Nandito ka ba para sunduin si Bella? Kapag kuwan ay hindi na napigil ang tanong ni Lola. Dahil tatapatan ka na namin. Hindi kami papayag na sumama siya sa'yo hanggat hindi mo siya naaalala. Hindi naman ho kami pumunta rito para sunduin ang marteng apo nyo. Nandito kami para mag-swimming. Lalong nagpanteng ang aking tainga sa biglang sabat na naman ni Phoebe. Bastos talaga. Teka, akmang lalabas na ako ng pinto nang pigilan ako ni Sir Luigi sa braso. Relax. Huwag kang paapekto sa kanya at makakasama iyan sa baby. Para namang hindi ka sanay sa kanya. But no worries. Si Gabriel ang bahala sa kanya. Bahala. Tingnan mo nga at isinama-sama pa niya rito ang babaeng iyon kahit alam naman niyang bastos at hindi marunong makisama. Kapag may nangyaring masama lang talaga kina Lolo at Lola, mananagot siya sa akin.
Hayaan na lang ho natin na si Arabella ang magdesisyon, kapag kuwan ay narinig ko na wika ni Gabriel. Nagkatinginan kaming dalawa ni Sir Luigi. Sasama ka ba sa kanya pauwi ng Laguna? Tanong niya. Nandito nga raw sila para mag-swimming, di ba? Napailing na lang ako. Mahal ko si Gabriel at hindi pa ito ang tamang oras para sukuan siya, pero gusto kong magpalipas muna ng sama ng loob kahit ngayon lang, Sir Luigi. Huminga ako ng malalim. Lumamlam ang aking mga mata nang sulyapan ko ang aking asawa na kausap pa rin sina Lolo Magno at Lola Iska. Gusto kong manatili muna kami rito sa Unisan. Dahil umaasa ako na baka makatulong ang lugar na ito para maalala niya ako at lahat ng masasayang alaala namin noon. Ilang sandaling tinitigan ako ng aking kaibigan bago siya tumanggo-tango. You're right. Dito sa lugar na ito nabuo at umusbong ang pagmamahalan niyong dalawa. Malay natin, ito nga ang maging daan para bumalik kayo sa dati. Napangiti ako sa tinuran ni Sir Luigi. Hindi naman pala ako mag-isa lang na umaasa. At sapat na yun para lalo pa akong mabuhayan ng pag-asawa. I know na hindi madaling magkakasama kaming lahat dito. Ako, si Gabriel, si Sir Luigi, at ang babaeng makapal ang mukha na si Phoebe. Hindi ko rin alam kung paano sila pakikitunguhan. Ngunit nakiusap ako kina Lolo Magno at Lola Iska na hayaan muna nilang manatili rito sina Gabriel at kinakapatid niya. At hindi ko na inilihim sa kanila ang totoong dahilan ko. Katulad namin ni Sir Luigi, umaasa rin sila na makatulong ang lugar na ito para maalala ako ni Gabriel bilang asawa at babaeng mahal niya. Kuya Gab, kailan ba tayo mag-swimming? Kanina pa tayo rito. Napahinto ako sa pagtulong kay Lola Iska sa paghahanda ng aming tanghalian nang marinig ko ang reklamo na iyon ni Phoebe. Nasa sala sila at nakaupo. Gustong tumulong ni Gabriel pero hindi na siya pinayagan nina Lolo at Lola. Si Sir Luigi naman ay nasa bakuran at katulong ni Lolo Magno sa pagsisibak ng kahoy. Sementado at medyo malaki na nga pala itong kubo nila dahil pinaayos namin ito ni Gabriel noon. Pero ganoon pa rin na may dalawang silid. Mas malalaki at maluluwang nga lang ngayon kumpara noon. Kung gusto mo mauna ka na. Susunod na lang ako, sagot naman ni Gabriel. Napatingin ako sa kanila kaya nakita ko ang pagsimangot ni Phoebe. Pero nang mahuli ako ng aking asawa na nakatingin sa kanila, bigla na lang niyang inakbayan ang babae. Sige na nga, sabay na tayo, paglalamang niya para suyuan si Phoebe na tuwang-tuwa naman. Naiinis na inalis ko na lang ang tingin sa kanilang dalawa. Lalo na nang tumayo na sila habang nakaakbay pa rin si Gabriel sa kinakapatid niya. Mabilis akong tumalikod nang mapansin ko na papunta sila rito sa kusina. Agad akong nagbisi-bisihan sa paghuhugas ng talbos ng kamote at kunwaring baliwala lang sa akin ang presensya nila. Pero ang totoo, hinihintay ko talaga na magsalita si Gabriel. Though, alam ko naman na kaya lang sila lumapit ay para magpa-alern kay Lola. Okay lang ho ba kung maligo muna kami sa dagat? Boses ng asawa ko nang magpaalam siya kay Lola na katabi ko lang dito sa harap ng lababo. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya na mapalapit sa akin kasi ramdam ko ang init na sumisingaw mula sa kanyang katawan. Naramdaman ko rin na bumilis ang tibok ng puso ko ngunit agad ko namang sinaway. Abay oo naman, Gov. Naaalala ko nga na gustong gotso mong maligo sa dagat kapag ganitong oras. Mabilis namang sagot ni Lola Iska. Basta huwag kayong masiyadong magtagal at kakain na tayo ng tanghalian. Kahit nakatalikod, ramdam ko na tinitigan ako ng aking asawa ngunit pilit ko iyong binaliwala. Hindi ko maintindihan kung bakit parang kinapos ako ng hininga. Sige ho, aahon din kami agad, sabi pa ni Gabriel. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang umalis na sila sa likuran ko. Paimpol ko pa silang nilingan. Bagay na pinagsisihan ko rin agad nang makita ko na nakaakbay pa rin siya kay Phoebe at nakaramdam na naman ako ng paninibugho. Bago pa man sila tuluyang makalabas ng pinto, ay nakasalubong nila si Sir Luigi sa may pinto. Hindi rin sila nagpapansin ng asawa ko pero nahuli ko ang pagtitigan nilang dalawa bago lumapit sa amin ang kaibigan ko. Bella, akin na yung timba dyan, lidyaban ko. Tinapunan ko ng tingin ang timba na tinutukoy niya. Wala na nga yung laman dahil pinanghugas ko sa mga gulay. Samahan na kita. Baka hindi mo alam ang papunta sa puso, sabi ko kay Sir Luigi nang labot ko sa kanya ang pulang timba. Itinuro sa akin ni Lolo Magno kung saan. Huwag ka nang sumama at baka mapagod ka pa. Ayos lang ako.
Basta sasamahan kita, giit ko at saka nagpunas ng kamay. May kalayuan kasi Leon. Baka maligaw ka pa. Oo nga naman ho, Sir Lalji. Hayaan mo nang samahan ka ni Bella, sabi rin ni Lola Iska. Mahirap kabisaduhin ang daan papunta roon kapag bagong solta. Hindi na nga nakatanggi ang kaibigan ko. Maya-maya ay sabay na kaming naglakad palabas ng kubo. Nagulat pa ako dahil bigla na lang kinuha ni Sir Luigi ang kamay ko at pinahawak sa braso niya. Baka kasi bigla kang mapatid at madapa. Kawawa naman ang baby mo, nakangising paliwanag niya nang mapatingin ako sa kanya na may pagtataka. Ramdam ko rin na may kakaiba sa ngisi niyang iyon pero hindi ko na lang pinansin. Paglabas namin ng kubo, natigilan ako nang makita si Gabriel na nakatayo sa may bakuran. Tila may hinihintay. Napansin ko agad ang makulimlim niyang anyo. Dahil ba nakita niya ang paghawak ko sa braso ni Sir Luigi? Akala ko ba maliligo sila sa dagat? Nasaan si Phoebe? Luminga ako sa paligid. Nakita ko ang babae na mag-isang naglalakad patungo sa dalampasigan. Si Sir Luigi naman, binaliwala ang matalim na tingin sa kanya ng kaibigan niya at nilapitan si Lolo Magno na parang nailang din sa pagkakaharap naming tatlo. Sasamahan na raw ho ako ni Bella, Lo. Natakot siya na baka raw maligaw ako. Halos hindi ako makahinga habang nakikinig sa pag-uusap nina Lolo at Sir Luigi. Habang kami naman ni Gabriel ay nagtititigan lang. Pero kahit nakatitig na nga ako sa mga mata niya, hindi ko pa rin mabasa ang laman ng isip niya. Kami na ni Arabella ang mag-iigib, maya-maya ay malamig na tura ng aking asawa pero sa akin pa rin nakatingin. Hindi ko na naman napigilan na alalahanin ang nakaraan. Kaming dalawa naman talaga ang parating magkasama sa tuwing nag-iigib kami ng tubig. Naalala ko pa noong nagpapagaling pa lang si Gabriel. Pilit siya ng pilit na siya na araw ang mag-iigib dahil ayaw niyang nakikita na nahihirapan sina Lolo at Lola, lalo na ako. Nakagat ko ang aking ibabang labi dahil may sumundot na naman sa puso ko nang maalala ang araw na iyon. Nang dahil doon kaya hindi agad ako nakasagot kay Gabriel. Kami na, giit naman ni Sir Luigi, sabay pakita ng pulang timba. Hawak ko na, Saka lang inalis ng aking asawa ang tingin niya sa akin at saka binalingan niya ang kaibigan na may talam sa mga mata. Ako na, kami na at baka maligaw ka pa, sarkastikong wika ni Gabriel. At ikaw, hindi, tumigil na nga kayong dalawa, pidgel ko bago pa man lumala ang sagutan nilang dalawa na parang mga bata. Ako na lang ang magligib para walang gulo. Delikado para sa iyo ang mag-isa sa lugar na iyon, Bella. Baka may maliga na masasamang loob, mabilis na pidgel sa akin ni Lolo Magno nang akmang aagawin ko na ang timba na pinag-aagawan ni na Gabriel at Sir Luigi. Kailangan mo ng kasama. Ako na ho, Lo. Maagap na presenta ni Gabriel. Nagtaas pa talaga siya ng kamay. Hindi ko na maintindihan kung bakit niya ginagawa ito. Kanina pa niya ako hindi pinapansin, di ba? Ang sabi niyo nga, matagal akong nanirahan sa lugar na ito. Malay nyo, naaalala ko pa ang lugar na iyon. Or baka, maalala ko, makikipagtalo pa sana si Sir Luigi pero pumayag na rin si Lolo Magno sa wakas. Marahil dahil sa huling sinabi ni Gabriel. Tulad ko. Pareho kaming umasa ni Lolo na maaalala ng aking asawa ang Poso dahil isa iyon sa mga lugar na marami kaming magandang alaala. Sige na, Sir Luigi. Kami na ni Gabriel ang mag-iigib. Kapag kuwan ay tumingkayad ako at bamulong sa kanya. Para wala ng gulo. Sure. Inilapit din ni Sir Luigi ang bibig niya sa likod ng aking tainga at saka bamulong din. Chance mo na to para ipaalala sa kanya ang sarili mo. Pero kapag may ginawa siyang masama sa'yo, sabihin mo lang sakin. Lulunurin ko siya sa dagat hanggang sa makaalala siya. Napahagikak ako sa biro na iyon ng kaibigan ko. At hindi pala nakaligtas sa paningin ni Gabriel ang lahat ng iyon. Nakita ko na lang na sa mukha niya na parang sasabog na siya sa galit. Gusto mo na hiwalayan kita but here you are. Ikaw naman itong sumunod dito at pilit na nagpapapansin, nakasimangot na turan ko kay Gabriel nang magsimula kaming maglakad patungo sa Poso. Hindi ko maintindihan kung bakit lalo akong ninas sa kanya. Lalo na ngayon na nakatingin ako sa mukha niya na hindi may pinta. Kahit ang pabango na gamit niya na paborito ko naman dati, parang biglang masakit na sa ilong ko. You heard Phoebe, right? Hindi kami pumunta rito para sundan at suyuan ka, sagot niya sa defensive na boses. Nandito kami para mag-swimming. And of course,
para makilala ko na rin sina Lolo Magno at Lola Iska. Whatever. Inirapan ko na lang si Gabriel at saka nauna nang naglakad habang bitbit ang pulang timba sa kanang kamay ko. Hindi ko na talaga nakayanin ang amoy ng pabango niya kaya nilakihan ko ang aking mga hakbang para makadistansya ng malayo. Ano nga pala ang ginagawa rito ng Luigi na yun? Tanong niya na nagmadali rin pala sa pagsunod sa akin. Alam mo ba na tawag ako ng tawag sa kanya pero wala siyang sinagot ni isa. Wala akong alam, naiinis pa rin na sagot ko. Lalo ko pang nilakihan ang aking mga hakbang. Ngunit nagulat na lang ako nang may humawak sa pulsuhan ko at inagaw ang timba. Ako na ang magdadala nito. Ako na. Lalo akong nenas at nakipag-agawan sa kanya. Mauna ka na lang maglakad. Tutal, nagpresente ka naman na ikaw ang sasama sakin, di ba? So, I'm sure na alam mo pa kung nasaan dito ang poso. He glanced at me frowning. Are you insulting me? Alam mo naman na wala akong maalala dito sa lugar na to, di ba? Bakit ka nagpumilit na sumama sakin? Kasi hindi rin naman alam ni Luigi ang lugar na iyon. Kaya naisip ko na bakit hindi na lang ako ang sasama sayo. Gusto ko ring maglibot-libot at baka sakaling may maalala ako. Natigilan ako sandali. Medyo na-touch ako. At least, he's trying. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang inis ko sa kanya. Dala na rin siguro ng pagbubuntis ko kaya paiba-iba ako ng mood. Dapat nga matuwa ako na kusa siyang lumalapit sa akin. Pwede mong gawin yun nang hindi dumidikit sa akin. His stares become cold when he stared at me again. Pero kung si Luigi ang didikit sa'yo, wala kang reklamo. Nakikipagbulungan ka pa sa kanya kahit kaharap mo ang asawa mo. Kulang na lang maghalikan kayong dalawa. Kung magsalita ka parang hindi mo rin ginagawa sa akin yan, may pang-iinsulto na sabi ko rin kay Gabriel. Simula nga nang dumating kayo rito kanina, hindi na kayo naghihiwalay ng Phoebe na yon. Nagtataka nang ako kung bakit ka nandito sa halip na samahan siyang mag-swimming. Hindi ka ba natatakot na malunod siya? Nanunuya akong tumawa. Sa bagay, plastic nga pala siya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Nagseselos ka ba sa kapatid ko? Ikaw. Nagseselos ka rin kay Luigi. Palaban na sagot ko. Well, obvious naman, di ba? Kung tretuhin mo nga ang sariling kaibigan mo, tumalim ang mga mata niya. Well, sorry to disappoint you but I'm not, wife. Ayaw ko lang na madumisan ang pangalan ko. Tumiim ang aking mga labi na muntik ng mapangiti dahil sa mga naunang sinabi ni Gabriel. I know naman na iniinsulto lang niya ako. Pero hindi mapigilan ng puso ko ang kiligin dahil sa pagtawag niya sa akin na wife. Kung hindi lang sana niya dinugtungan pa iyon. Baka nawala na sana ang inis ko sa kanya. Bihira lang naman ang tao rito sa lugar ni na Lolo at Lola. Walang makakaalam na dinudungisan ko ang pangalan mo, mariing sagot ko at saka ko siya tiningnan ng masama. Kaya tigilan mo na ang pang-aaway kay Sir Luigi. Walang kasalanan ang kaibigan mo. Tinalikuran ko na siya at itinuloy ang paglalakad. Gusto ko siyang iwanan at bahala siyang maligaw kaya binilisan ko pa sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit tinuwanan lang ako ng walang hiya kong asawa. Sinubukan kong dedmahin ang nakakalokong tawa niya ngunit lalo lamang akong napipikon. Huminto ako at humarap sa kanya. At saka walang ano-ano na ibinato sa kanya ang timba. Stop laughing. Why? Pagmamaang-maangan ni Gabriel. Lalo lang akong nayamot sa kanya dahil nasalulang niya ang timba. Masama na ba ngayon ang tumawa? Ikaw ang masama. Hayop ka. Hindi ako palamura na tao at mahaba ang pasensya ko pagdating sa aking asawa. Pero iba ang level ng inis ko sa kanya sa mga oras na ito. Magigib kang mag-isa mo. Bahala kang maligaw. Kahit makarating ka pa sa Mars, wala akong pake sayol. Naglakad ako pabalik sa kubo at akmang lalampasan na si Gabriel nang bigla na lamang niya akong hilahin sa braso at niyakap ng mahigpit. Nanlaki ang aking mga mata at hindi agad ako nakahuma. Simula nang mawala ako sa alaala niya, ngayon na lang niya niyakap ng ganito kahigpit, layong hindi dahil sa galit niya. Bagaman at hindi ko alam ang totoong reaksyon niya dahil tahimik lang siya. Malalalim na hininga lang niya ang nararamdaman ko. Bumubulong ang puso ko na gumanti ng yakap sa aking asawa kahit hindi ko naman alam kung para saan iyon. Pero iyong ilong at pangamoy ko, ayaw makisama. Muntik pa akong maduwal ng mesengoat ko ang pabango ni Gabriel kaya itinulak ko siya ng malakas.
Lumayo ka nga sakin. Ang baho mo. Inis na sabi ko at saka tumalikod sa kanya para dumuwal. Buti na lang at wala naman akong naisuka talaga. Ako. Mabaho. Parang naiinsulto na reklamo niya. Naligo ako at saka mamahaling pabango itong gamit ko. Kaya paano ako naging mabaho? Basta mabaho ka. Kaya huwag kang damaykit sakin. Kung hindi, sasabuyan kita ng buhangin. Inirapan ko si Gabriel at muling nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung nainsulto ko ba siya at lalong sumama ang loob niya sa akin kaya hindi na niya ako kinulit. Basta nakasunod lang siya sa akin at siya na ang may bitbit ng timba. Ilang sandali pa ay natano ko na ang puso. Huminto ako at nilingan ko ang aking asawa, para lang magtaka dahil napahinto rin siya habang titig na titig sa puso. Nakakunot ang noo niya at saka iginala ang tingin sa paligid. Saka lang ako nakaramdam ng pag-alala sa kanya nang makita ko ang pagpikit niya ng mariin na parabang nasasaktan. Dali-dali na nilapitan ko ang aking asawa. Gabriel, what's wrong? Hinawakan ko pa ang kamay niya at hinaplos ang kanyang mukha. Sumasakit ba ang ulo mo? Maya-maya ay unti-unting dumilat si Gabriel at ngumisi sa akin. I thought you didn't care about me. Makarating pala sa Mars, ha? At saka unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mukha na parang wala namang nangyari. Niloloko mo lang ba ako? Inis na hinampas ko siya sa dibdib. Nakangisi pa rin siya at tila hindi apektado kahit binabayo ko na ang dibdib niya sa sobrang pagkainis. Gusto ko lang malaman kung talagang wala ka ng pakialam sakin. At sa paghawak mo sa kamay at paghaplos sa pisngi ko, parang hindi naman totoo. Mahal kita, Gabriel, mangiyak-ngiyak na sigaw ko. Para kasing natutuwa pa siya na napaglaruan niya ang feelings ko. Nalinis lang ako sa kagaghan mo pero hindi ibig sabihin yun na mawawala na rin ang pagmamahal ko sa'yo. Ewan ko nga ba kung bakit ayaw nitong mawala kahit anong pahirap at paakit na ang ginagawa mo sakin, Bago pa man tumulo ang aking mga luha sa harap ng aking asawa ay turnalikod na ako. Kung pwede ko nga lang siyang sampilan sa sobrang inis ko, Sorry na. Narinig ko na mahinang sabi ni Gabriel at sa isang kisaap mata lang ay nakayakap na siya sa likod ko. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ko. Sobrang lapit ng kanyang mukha sa mukha ko. Naamoy ko ang kanyang hininga, ganoon din ang pabango. Ngunit nakakapagtaka na hindi na ako nababahuan. Sa halip, nagustuhan ko na naman iyon at napapikit pa ako. Gabriel, saad ko sa kanyang pangalan. I don't know kung bakit parang naiiyak ako habang yakap-yakap niya ako. Wala naman siyang ibang sinabi maliban sa simpleng sorry. Kung talagang mahal mo ako, may nangyari ba sa atin sa loob ng 1 taon na pagsasama natin? Automatikong uminit ang aking buong mukha sa tanong na iyon ng aking asawa. Ramdam ko ang malakas na kalabog sa loob ng aking dibdib. Lalo pa at tumatama sa aking mukha ang mainit niyang hininga. Siyempre mag-asawa tayo. At hindi naman ako ipokrito para sabihin na hindi ako nagagandahan at naiseksihan sa'yo. Kaya hindi ko mapigil ang isipin kung may nangyari ba talaga sa atin. Kasi wala talaga akong maalala na kahit ano. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo pero baka ayaw din niyang maniwala kasi wala naman akong pruweba. Meron naman pala, Leon nga lang, hindi ko pa pwedeng sabihin sa kanya. Bukod doon, nahihirapan ding magproseso ang isip ko dahil sa posisyon namin ngayon ni Gabriel. Sobrang higpit ng yakap niya sa akin at damang-dama ko na ang matigas at mainit niyang katawan, bakit mo ba biglang naitanong yan? Hindi siya sumagot. Idiniin lang niya lalo ang kanyang katawan sa likod ko. Naramdaman ko naman ang init sa aking katawan na unti-unting nabubuhay. Kalimutan mo na nga yung tanong kong yun. Hindi mo kailangang sagutin. Maya-maya ay naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng mga braso ni Gabriel na nakayapos sa akin. Nagtataka naman akong humarap sa kanya double sa kahungkagan na naramdaman ko. Nakagat ko ang aking labi dahil bigla na namang naging blanko ang kanyang reaksyon habang nakatitig sa akin. Huwag mo nang sagutin kasi alam ko naman na ang sagot. Siyempre wala, di ba? Kasi kung may nangyayari talaga sa atin noon, di sana may anak na tayo ngayon o kaya buntis ka man lang. Unless, may ginagamit kang contraceptive dahil ayaw mong magpabuntis sakin. My eyes widened. Gabriel, nasasaktan na bulalas ko. Ano bang pinagsasabi mo? Sinabi ko naman sa'yo na mahal kita, Ayaw mo lang maniwala. Hindi naman ako magtitiis ng ganito sa piling mo kung hindi,
Hindi ko na naitago sa kanya ang pamamasa ng mga mata ko ngunit pilit ko pa ring nilalabanan. Kahit nga puro insulto at pananakit na ng damdamin ang inabot ko sa'yo, hindi pa rin ako umalis, kasi hindi kita kayang iwan. And I'm still hoping that someday, maalala mo rin ako at ang pagmamahalan natin, Gabriel. Akala ko kahit papaano ay tatablan na ang aking asawa sa madamdaming pahayag ko matapos niya akong yakapin ng mahigpit kanina. Ngunit agad kong nakita ang aking kabiguan nang mapuno ng sarkasmo ang mukha niya. You can say what you want, Arabella. But you can fool me with those sweet words. He smirked. Dahil mas matamis at mas emotional pa ang mga sinabi sa akin noon ng Tita Ilona mo, days before ko nalaman na niloloko niya lang pala ako. Tumiim ang bagang ni Gabriel, dahilan para lalo na namang masaktan ang puso ko. Hanggang kailan ba ako magsasuffer sa nakaraan mo na wala naman akong kinalaman, Gabriel? Tanong ko sa nanginginig na boses dahil sa iyak na pinipigilan ko. Required ba na magdusa ako sa kasalanan ng tita ko dahil lang magkadugo kami? Nang uuyam na umiling ang aking asawa. Alam mo ba na minahal ko siya ng sobra? I know. Kaya nga hindi hanggang ngayon, hindi mo magawang magmahal ng iba, di ba? I mean, sa present memories mo. Hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ba kasi pinag-uusapan namin ang isang bagay na nagpapasakit lalo sa loob ko. Alam mo rin ba na naiinggit ako kay Tita Ilona? Kasi kahit ganun na ang ginawa niya sa'yo, naalala mo pa rin siya at ang pagmamahal mo sa kanya. Samantalang ako, wala naman akong ginawa maliban sa ang mahalin ka. Pero heto, hindi mo na nga maalala, kinasusuklaman mo pa. Mabilis na pinahid ko ang mga luhang bigla na lang nagunahan sa pagpatak. May napansin akong kakaibang emosyon na dumaan sa mga mata ni Gabriel nang makita niya ang pagliyak ko. Ngunit agad layong napalitan ng galit. That doesn't work on me anymore, Arabella. Best actress ang lahi nyo. Nakakadala na, leon lang at dali-dali na akong tinalikuran ni Gabriel. Nauna na niyang tinungo ang puso. Lalong dumami ang mainiit na likidong umagos sa aking mga mata nang maiwan ako sa aking kinatatayuan. Gusto ko na siyang iwan at bumalik na lang sa kubo. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako nagpadala sa aking emosyon. Nang matuyo ko ang aking mga luha, saka lang ako sumunod sa aking asawa. Naabutan ko siya na natitigilan na naman habang panay ang tingin sa paligid. Panay ang kunot ng noo niya. Lalong nabalot ng kaguluhan ang mukha ni Gabriel nang humarap siya sa akin. Did we kiss here? Gabriel looked straight into my eyes while asking. May kaba akong naramdaman. Bakit mo na itanong? May naalala ka ba? Just answer me, please. Kung wala lang siyang pahabol na please, hindi ko sana sasabihin ang totoo. Baka kasi bandang huli, sabihin na naman niya sa akin na pinagtitripan lang niya ako. Marahan akong tumango, yes. Unti-unting nabawasan ang pagkakunot ng noo ng aking asawa. Who did it first? Pati ba naman yun kailangan mong malaman? Arabella, he almost begged. At nalilito na rin ako dahil mahinahon na naman siya ngayon. Utang na loob, kung gusto mo talaga na maalala kita, help me. Hindi ko kayang gawin ng mag-isa ito. I really want to remember you. As my wife. Kulang na lang ay tumalon sa tuwa ang puso ko. Gusto kong umasa na may ilan na sa memories namin ni Gabriel ang bumabalik kaya ganito siya kung umakto. Ikaw ang unang humalik sa akin, Gabriel, Ili. Curiosity was written all over his face. Why did I kiss you? Friend na ba kita noon? Sagot ko ang aking labi nang maalala ang araw na iyon. Paano ko ba sabihin sa kanya nagsimula ang kiss na leon nang sabihin niya sa ina na alala niya ang halikan namin noon sa batuhan at sagdudahan na niya ako na girlfriend niya. Indang huli, ikinwento ko pa rin kay Gabriel ang lahat-lahat sa babakasakaling makatulong iyon sa pagbalik ng alaala niya. At sa kalangan kong samantalahin habang interesado pa siyang malaman nakaraan namin. Kaysa naman nitong mga nakaraang araw na hit ang wedding picture frame namin sa sala ay ipinatanggal pa niya dahil ayaw niyang makita. Gusto ko rin sanang ikwento sa aking asawa na iyon din ang araw na magselosan niya si Sir Luigi. Na ayaw niyang maniwala na katulong ng ako ng kaibigan niya. But I chose not to. Baka kasi makasama paan at lalo niya kaming paghihinalaan ni Sir Luigi. Hot day na sinasabi mo, may nangyari din sa atin. I mean, kahit ang araw pero dito mismo sa lugar na ito. Antag sa akin ni Gabriel.
Namulahan na naman ako ng mukha dahil totoo na ilang beses nang ay nangyari sa amin dito noon, lalo na kapag gabi kami nag-iigib. Manggo ako ngunit hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanyang gamata. At sa pagyuko ko ay parang tukso naman na bumalik sa isip ang alaalang iyon. Gabriel kissed my lips. Sinabasib niya ako ng halik habang kasandal ako rito sa malaking puno ng mangga at isa-isa niyang anggal ang butones ng aking blouse. Madilim na sa paligid at tanging alamlam na ilaw lang mula sa maliit na flashlight na dala namin ang silbing ilaw. Kaya hindi kami nag-aalala na baka may makakita sa agawan naming ito. Bukod sa bihira naman talagang may naliligaw na mga dayo. Bagsalikop niya ang aming mga kamay at saka ipininid iyon sa aking dan. Napahalanghing ako dahil sa mga halik niya na lalo pang naging mapusok. Ginalugan ng kanyang dila ang loob ng bibig ko at wala akong gawa kundi ang tumugon ng buong sarap. Ramdam ko ang higpit ng kakapinid ni Gabriel sa aking mga kamay habang marubdob pagpalitan namin ng laway. Narinig ko na rin siya na umungol sa rap. Hanggang sa unti-unting bumaba ang halik na iyon sa aking leeg. Hindi ko alam ang mararamdaman ko habang magkalapat ang aming mga labi ni Gabriel. Gusto kong tumugon dahil mahal ko siya. Pero heto na naman ang isip ko na biglang kumokontra. Hindi pa raw ito ang tamang panahon para hayaan ko ang aking sarili na muling mahulog sa aking asawa. Malakas ang kutob ko na pinaglalarawan lamang niya ako. Nang dahil sa ideyang leon na pumasok sa kokote ko kaya mabilis kong itinulak si Gabriel. I told you this is wrong. Dahil hanggat hindi mo ako tunay na kinikilala bilang asawa mo, wala kang karapatan na halikan ako. Bahagya akong hiningal dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Sandaling kalituhan ng rumahistro sa mukha ng aking asawa bago siya ngumisi ng nakakaloko. Akala ko ba gusto mo akong tulungan para maalala ka? Paano yun mangyayari kung palagi mo akong tinatanggihan? O baka naman nagpapakipot ka lang para habulin ko? Isang malakas na sampal ang damapo sa kanang pisngi ni Gabriel nang itaas ko ang aking kamay. Hindi ko na naman siya maintindihan. Daig pa niya ang multiple personalities na ang bilis kong magpabago-bago ng mood. Kanina lang nagmakaawa siya sa akin. Nagpakita pa nga ng pagnanasa. Tapos ngayon, heto at bumalik na naman siya sa pagiging antipatiko. Gusto ko siyang intindihin dahil alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan niya. Pero hindi na maatim ng loob ko ang ganitong pambabastos niya sa akin. You know I always love to play women, Arabella. Kilala mo na akong babero bago mo pa ako ikinulong sa marriage na ito, tiimbagang naturan niya. Huwag mo akong bigyan ng dahilan na hanapin ko sa ibang babae ang pangangailangan ko bilang lalaki na ayaw mong ibigay sakin. Lalong nagpanteng ang aking tainga sa narinig ko. Kusang sumabog ang aking mga luha dahil sobra akong nasaktan sa harap-harapan niyang pambabastos sa akin. Muling lumagapak ang aking kamay sa kabilang pisngi naman niya. Gag ka, hindi ikaw ang Gabriel na kilala at minahal ko. Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Hindi mo kasing bastos ang Gabriel na pinakasalan mo, because it wasn't really me. Tiimbagang na tinanggap lang ng aking asawa ang mga sampal ko sa kanya pero hindi pa rin siya tumigil sa pananakit sa damdamin ko. Ibang Gabriel Contreras ang pinakasalan mo. Dahil kung talagang ako yun, hindi mo ako mapapayag, Arabella. Mas lalong hindi mo mapapaikot. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ako kamuhian ni Gabriel. I get it na hindi niya ako maalala sa ngayon. Pero kailangan pa bang saktan niya ako ng ganito? I know na nag-promise ako sa'yo na hindi kita susukwan at iiwanan anuman ang mangyari, Gabriel. But this is too much. Pinunasan ko ang aking mga luha bago ako muling tumingin sa kanya na puno ng galit. Wala pang isang buwan pero parang ayaw ko na sa'yo. Kung hindi lang talaga dahil sa kinagat ko ng mariin ang aking mga labi para pigilan ko ang aking sarili na ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Huwag mo naman sana ako ubusin, Gabriel. Ayokong damati sa punto na na-realize ko nang napalitan na pala ng pagkamuhi ang sobra-sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi siya nakaimik. Hindi ko alam kung tinablan ba siya o dahil sa haba ng sinabi ko kaya hindi niya nasundan. Pero sa tigas ng puso niya ngayon, imposible ang nauna. I hate you. I hate you so much for hurting me this way. Muli ko siyang itinulak ng malakas at muntik pa siyang tumama sa puso. Pero sana nga tumama na lang siya at nontog. Baka sakaling maalala na uli niya ako.
How I wish na hindi ako nagpadala sa'yo noong niligawan mo ako sa lugar na ito at pinilit na magpakasal. Malakas na sigaw ko bago ako tumalikod at nanakbo palayo sa kanya. Napahinto lang ako nang makita ko si Sir Luigi na nakatayo sa di kalayuan. Nakita ko ang pag-alala sa kanyang mukha nang makita niya ang aking damit na binasa ng walang hiya kong asawa. Bella, what happened? Bakit basa ka? Malakas na hikbilang ang naging sagot ko kaya lalong nabahala si Sir Luigi. Dumilim ang kanyang anyo nang sulyapan niya si Gabriel. Sinaktan ka na naman ba niya? Gusto kong tumango at sabihin sa kanya ang totoo. Pero sa kabila ng abot langit na galit ko ngayon sa aking asawa, hindi ko pa rin kaya natuluyan na siyang mawala ng mabait na kaibigan. Nirespeto naman ni Sir Luigi ang hindi ko pag-imik. Hinubad na lang niya ang kanyang t-shirt at ipinasuot sa akin. Let's go bago ka pa magkasakit at maapektuhan ang baby mo. Inakbayan niya ako at masuyong iginiye palayo sa lag-ara na ito. Wala na akong pake kung makita man kami ni Gabriel at lalong paghinalaan. Buti nga sa kanya kung mamatay siya sa konsumisyon. Kuya Gabriel. Hindi pa man kami nakakalayo ni Sir Luigi nang makasalubong namin ang humahanggos na si Phoebe. Nakatupi swimsuit lang at basang-basa. Natigilan din siya nang makita niya kami. Where's Gabriel? Saan mo siya dinala, ha? Nilandi mo ba siya at pinilit na makaalala? Sunod-sunod na akusa ni Phoebe nang harapin niya ako. Akala mo hindi ko alam ang motibo ng paglalayas mo. Gusto mong sundan kanya rito at umaasa ka na babalik ang alaala niya. Ha? Isa kang ilusyonada. Kung hindi lang ako inawat ni Sir Luigi, siguradong kumain na ng buhangin ang babaeng ito dahil sa sobrang gigil ko. Huwag kang hamarang-harang sa daraanan ko kapag ganitong mainit ang ulo ko. Baka sa'yo ko mabunten ang galit ko kay Gabriel at uuwi ka ng Laguna na nanghihiram ng mukha sa mga isda, galit na banta ko kay Phoebe. Tinakasan siya ng kulay sa mukha dahil sa takot nang iamba ko sa mukha niya ang kamao ko. Pero bago ko pa man matuloy ang aking banta ay pumagitna na si Sir Luigi. Stop it, Bella. Don't stoop to her level. Inirapan lang kami ni Phoebe at sa kanya pinuntahan si Gabriel sa kinaroroonan nito. Are you okay? Muling tanong ni Sir Luigi sa akin. Hinagod niya ang aking likod para pakalmayin ako nang mapansin niya ang pagtitimpi ko lang. Magiging okay lang siguro ang lahat kapag naalala na ako ni Gabriel, Sir Luigi. Pero kailangan kong pilitin na maging okay para sa baby namin, malungkot na saad ko. Isang linggo na rin kaming nandito sa Unisan. Wala pa rin akong balak bumalik ng Laguna. Ayaw naman akong iwan ni Sir Luigi kaya hindi pa rin siya umuwi. Ngunit ang ipinagtataka ko ay kung bakit nandito pa rin sina Gabriel at Phoebe. Samantalang wala naman silang ginawa kundi buwisatin ako. Hindi ko na nga pinapansin ang asawa ko simula nang magtalo kami uli. Hindi naman sa sinusukuan ko na siya. Ayaw ko lang ng stress at gulo. Good morning. Masiglang bati sa akin ni Sir Luigi sa paglabas ko ng aking silid. Bakit parang pag-anda ng pag-anda kayata araw-araw? Bolero. Ang sabihin mo, pataba ng pataba. Tinuwanan ko lang siya. Sanay na ako sa barwan naming ganito. Lalo na ngayon na alam kong pinagsiselos niya si Gabriel. Hindi naman. Sexy ka pa rin. Walang sinabi sa'yo ang bote ng coke. Natatawang nagkusot ako ng mga mata nang masilaw ako sa liwanag. Medyo tinatanghali na kasi ako ng gising nitong mga nakaraang araw. Mabilis na rin akong antukin kaya alas 7 pa lang ay tulog na ako. Good morning din. Kumain ka na? Hindi pa. Hinintay kitang magising para may kasabay ka, sagot niya. Alam mo kasi na ginaganahan kang kumain kapag may kasabay kang kasing gwapo ko. Sira. Ang aga mong magyabang, ha? Natatawang saad ko lang at saka laminga sa paligid. Nasaan nga pala sina lolo at lola? Wala kasing tao sa sala at kusina. Imposible namang nasa kwarto sila dahil ipinahiram nila iyon kay Phoebe. Likas kasi na mabait ang mag-asawang iyon kaya hindi pa rin nila matiis na sa sala matulog ang babaeng iyon kahit ubod ng sama ang ugali. Sina Sir Luigi at Gabriel naman ay tigisa sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Sa sahig naman naglalatag ng banig sina Lolo Magno at Lola Iska. Umalis na nga pala sila. Dadalawin daw nila ang kapatid ni Lola Iska na nasa pagbilao. May sakit daw kasi. Sabihin ko na lang daw sa'yo kasi nahihiya naman silang gisingin ka at ang sarap ng tulog mo. Sa makalawa pa raw ang balik nila kaya tayo na muna ang bahala dito sa bahay.
Tumanggaw-tangulang ako. Noong isang araw pa nagpaalam sa akin ang matandang asawa na dadalawin nga raw nila nagkapatid ni Lola. Ayaw nga raw sana nilang umalis dahil nakakahiya na iwanan kami, lalo na ako. Pero hinahanap na raw si Lola Iska ng kapatid niya. Kung maaga silang umalis, sino pala ang nagluto ng almusal? Kami talaga ni Lola Iska ang nagluluto. Pero dahil tinatanghali na ako ng gising kaya madalas na si Lola na lang. Paminsan-minsan, salaitan sina Sir Luigi at Gabriel sa pagtulong sa kanya pero ayaw namang magpatulong ni Lola. Ako, sagot ng kaibigan ko. Kaya pala hindi masarap, boses iyon ni Gabriel na lumabas mula sa silid ni Phoebe. Tumiim ang mga labi ko. Ano ang ginagawa niya sa loob? At bakit wala siyang pang-itaas tapos pawis na pawis pa? Ayokong ma-stress kaya pinigilan ko ang aking sarili na mag-isip ng kung ano-ano. Buti nga hindi ko nilagyan ng lason, hindi ko kasi kayang pumatay ng kaibigan kahit gaano pa siya kagag, mariing sagot ni Sir Luigi sa asawa ko na hindi naman tinantanan ni Gabriel. Ayoko na sanang manggialam dahil gusto ko ng good vibes lang kapag ganitong umaga. Nanghihinayang ako sa ganda ng paligid. Gusto kong maglakad-lakad sa dalampasigan na may kapayapaan. Ngunit hindi ko liyon nagagawa dahil sa presensya ni na Gabriel at Phoebe. Really? Pero kaya mong mangagaw ng asawa? Asawa? Ituring mo muna siyang asawa bago mo sabihin iyan. Bago pa man tuluyang magkainita ng dalawa ay pumagitna na ako. Tumigil na nga kayong dalawa. Ang mabuti pa, dahil wala naman dito sina lolo at lola, magkanya-kanya na lang tayo ng luto. Tayo na ang magluto ng pagkain, suhestyon ko sa aking kaibigan bago ko binalingan ng aking asawa. Kayo naman ang bahala sa pagkain niyo ni Phoebe. Ako magluluto. Biglang singit ng bruha na bigla na lang lumabas sa silid ng nakapanti at bra lang. Nagising ako na wala sa labas si Sir Luigi. Nabasa ko na lang ang note na iniwan niya sa sala. Pupunta raw muna siya sa puso para mag-igib. Mauna na raw akong kumain at huwag ko na siyang hintayin kasi baka matagalan siya. May sira daw ang puso at susubukan niyang ayusin. Medyo kumikalam na nga ang sikmura ko kaya dumiretso na ako sa sala pagkabasa ko ng note ni Sir Luigi. Pero napaurong ako bigla nang makita ko si Gabriel na nagluluto. Nilagang itlog talaga ang hinahanap ko tuwing umaga kaya iyon ang madalas na lutuin ni Sir Luigi at ni Lola Iska. Ngunit nang maamoy ko ang sinabawang isda na niluluto ng aking asawa, bigla na lang nagbago ang panlasa ko. Sunod-sunod akong napalunok ng laway na para bang takam sa amoy pa lang. Gusto kong lapitan si Gabriel na nakatalikod sa akin at nakaharap sa lutuan. Gusto ko sanang humingi dahil pagkain nila iyon ni Phoebe. Ngunit pinigilan ako ng aking pride. At bago pa man niya malaman na natatakam ako sa niluluto niya, nagmadali akong umupo sa lamesa at tinanggal ang pantikip ng pagkain. Ipinagtaka ko pa kung bakit bigla akong naduwal nang makita ko ang nilagang itlog at ginisang ampalaya. Okay na sana ang boiled egg ng laki na lang ang aking mga mata nang bumungad sa akin ang umuusok pa na sinabawang isda ng ailapag ni Gabriel ang bowl malapit sa harapan ko. Muntik na akong maglaway sa sobrang bango. Tapos isdang flying fish pa na isa sa mga paborito ko. Pero hindi ko yun ipinahalata kay Gabriel nang umupo siya sa upuan na katapat ko. Pinilit ko na lang na ilagay sa pinggan ko ang nilagang itlog at ginisang ampalaya. Hindi pa nga pala alam ni Sir Luigi na hindi ako kumakain ng ampalaya. Bahagyang sinulyapan lang ako ng aking asawa bago naglagay ng kanin sa pinggan niya. Hindi ko na naman maiwasan na masaktan dahil naalala ko na naman yung dati na masaya kaming kumakain at puno ng lambingan. Nasasaktan ang puso ko sa pambabaliwala niya sa akin. Ayoko naman na ako ang unang papansin sa kanya dahil baka isipin pa niya na okay lang sa akin ang pambabastos na ginawa niya sa akin noong nakaraan. Halos hindi ako makahinga habang hinihintay ko ang aking asawa na pansinin ako. Kailan kaya tayo babalik sa dati, Gabriel? Nabalot ng lungkot ang aking mukha habang panay ang nakaw ko ng tingin sa aking asawa na tahimik naglalagay ng kanin sa pinggan niya. Napansin siguro ng aking asawa na hindi ko ginagalaw ang pagkain sa pinggan ko kaya inalis niya ang ginisang ampalaya at inilipat ng ibang pinggan. What are you doing? Nagtatakang tanong ko. Hindi ka naman kumakain yan. Next time, maging honest ka na lang sa loverboy mo. Ani Gabriel na may sarcasmo sa boses, sabihin mo na hindi mo gusto ang niluluto niya.
Tiningnan ko na lang siya ng masama kaysa ang itama na naman ang maling akusasyon niya. Hindi naman siya maniniwala kahit anong sabihin ko. Paano mo naman nasabi na ayaw ko nang ampa ako rin ang natigilan sa tanong ko na iyon? Kumabog ang aking dibdib nang maalalang-alam nga pala ng asawa ko na ayaw ko ng ampalaya. Ito lang ang paborito niyang gulay na hindi ko kinakain. Kaya hindi siya naglalagay nito sa pakbet kapag nagluluto siya dahil ayaw niyang napapaitan ako. I stared at my husband. May naalala na ba siya tungkol sakin? Narinig ko na sabi mo kay Lola Iska noong nandito pa siya at nagluluto kayo ng ulam. Automatikong nalaglag ang aking mga balikat sa naging paliwanag niya. Akala ko pa naman iyon na ang pag-asa na inaasam ko. Kung bakit kasi nagluto pa siya niyan kung ayaw mo naman pala. Hindi niya alam. Akala ko ba close kayo? Tinitigan ko na naman siya ng masama dahil sa paaring niya. Pwede bang kumain ka na lang at huwag mo na akong pakialaman? Pag-alit na sagot ko, pero hindi ko pa rin nagagalaw ang boiled egg kasi parang hindi ko talaga kaya. But Gabriel didn't listen. Napatanga na lang ako ng pati ang nilagang itlog ay inalis din niya sa pinggan ko at nilagyan ng sabaw mula sa bowl niya ang kanin ko. Ayaw ko niyan, kunwari ay saway ko sa kanya. Stop pretending. I know na kanina ka pa natatakam, kalmadong turan lang niya kahit tinatabig ko na ang kamay niya. Sige pa rin siya sa paglagay ng sabaw. Ipinaghimay pa nga niya ako ng flying fish. Bakit mo ako binibigyan? Baka awayin pa ako ng kapatid mo kapag naubusan yun, pagdidiin ko sa salitang kapatid, pero nakapagtataka na hindi ako pinatulan ni Gabriel. Hindi yun kumakain ng flying fish. At saka tulog pa siya, sagot niya at saka lang siya naghimay ng para sa kanya nang malagyan niya ako ng maraming ulam sa pinggan ko. Puyat yun kaya siguradong tatanghaliin na ng gising. Baka pinuyat mo, pamimilosopo ko, kahit ang totoo, parang kutsilyo leon na bumabaon sa puso ko. At mukhang puyat ka nga rin, pansin ko rin kay Gabriel na ang malalalim niyang eye bags ang tinutukoy ko. Ilang araw ko nang napapansin na parang wala siyang maayos na tulog simula nang makitulog siya sa silid ng kinakapatid niya. Tinutuo ba niya ang banta na hahanapin sa ibang babae ang pangangailangan niya na tinatanggihan ko? At kay Phoebe pa, naningkit ang mga mata ni Gabriel nang tumingin sa akin. Ano kaya kung sabihin ko sa'yo na ikaw talaga ang totoong dahilan kung bakit ako napupuyat? Ano? At bakit naman ako? Tak ang tanong ko. Halos magdamag kitang binabantayan dahil baka pasukin ka ng Luigi na iyon sa room mo, walang ligoy na sagot niya na lalong ikinagulat ko. You're still my wife, remember? Siya naman ang pinaningkitin ko ng mga mata. Huwag mo ngang ipasa sa akin ang mga gawain mo. Si Luigi, sa sala natutulog. Pero ikaw, lumipat ka pa talaga sa silid ng Phoebe na yon. Wala kaming ginagawang masama. Sinasamahan ko lang siya kasi madalas na siyang banggan-gutan lately. Talagang tumigil pa siya sa pagsubo ng kanin para tumingin at magpaliwanag sa akin. Mali ang iniisip mo about us. Talaga lang, ha? Wow! I chuckled. At sino ang niloloko mo? Kahapon lang, lumabas ka ng silid niyo na pawis at halos hubad. Tapos nakapanty at bra lang si Phoebe. Ano sa tingin niyo ang iisipin namin ni Sir Luigi? Masakit daw ang buong katawan niya kaya nagpamassage siya sakin. That's all. Teka, bakit ba ang tiyaga niyang sumagot sa mga tanong ko ngayon? At saka bakit siya nagpapaliwanag gayong never niya naman itong ginawa simula nang makalimutan niya ako? So, masahista ka na ngayon. Naiinis na turan ko. Mas nanggagalaiti ako sa Phoebe na iyon kung totoo man ang sinasabi ng aking asawa.